Eto ang sunod. Nako. Ano yan, Ken? Eto na, mga kababayan. May nakarating sa akin ngayon mula sa aking mga bubuwit, no, or mga biik na walang puwet na chismoso chismosa. May plano na pala ang grupo ni Lustay at mga DDS. Ang plano nila, kung si Sara daw ay makonvict sa impeachment ngayong February 6, si Marcoleta at Robin Padilla daw ang pambato nila. Patay. Payag ba kayo, mga kababayan? Kung si Sara daw ay ma-impeach at hindi makatakbong presidente sa 2028, si Marcoleta at si Robin daw ang gawin nilang pambato laban sa kalaban. Di ba? Ayan na. Diyos ko, mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ha. Kaya nga, mga kababayan, maagang nangampanya si Marcoleta ngayon. Ito. Basahin natin ang nakarating sa atin. Chismis po ito, huwag paniwalaan. Ito po, mga kababayan, ang nakarating sa akin. Ganito. Ayan. Sabi ni Daniel Pangilinan. Ayan. Panganiban ba? Ayan. Daniel Panganiban. Ayan. Post niya. Ito. Sabi dito, another tip sa akin. A PDP insider. Meron daw siyang mata sa loob ng PDP. Or PDP laban na grupo nila Digong, ni Sara, nila Duterte Blacks. Another tip sa akin, a PDP insider, I know confirm to me that these two will be the likely standard barriers for PDP laban. Just in case BP Sara is hit with a perpetual disqualification to hold public office as a result of impeachment. Ayan na. Diba, mga kababayan? Kung sakali daw na si Sara Duterte ay tawag dito, ma-disqualified or perpetual disqualification to hold public office as a result of impeachment or be convicted of plunder by the Sandigan Bayan before 2028. Si Marcoleta at Robin Padilla daw ang panlaban ng PDP laban. Mga kababayan, yan po ang nakarating sa akin according kay Daniel Panganiban. Kita ninyo? Ma'am Brinda Barton, hilo po. Ma'am Mirian Suzuki, Sir Kenry, hilo po. Ayan. So, may pambato na pala, mga kababayan, ang PDP laban kung sakaling si Sara ma-impeach. Ito na. According yan sa tip, no, a PDP insider, sabi ni Daniel Panganiban. Nako po. Kita nyo. Kaya pala, mga kababayan, no, si Marcoleta na mismo ay nakipag-meet sa isang ambasador ng China na marami naman dapat senador pwedeng kausapin nun. Bakit si Marcoleta pa ang humarap sa ambasador ng China? Kasi siya na pala ang standard bearers kung sakali na si Sara ay ma-impeach at ma-convict sa impeachment complaint. Nako, mga kababayan, meron na pala silang standard bearer. Si Marcoleta for president, for vice si Robin. Nako, ayan na, mga kababayan. Ang tanong, alam kaya ni Sara ito na pinagplanuhan na siya? Kung sakali daw na makulong si Sara at ma-impeach bago ang 2028 election, si Robin at Marcoleta ang gawin nilang Pangulo at Pangalawang Pangulo na standard bearer kapalit kay Sara. Malaking, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, malaking insulto kay Sara to. Malaking insulto kay Sara yan. Bakit?
Wala pa nga ang impeachment complaint, pinagplanuhan na. Kita ninyo? Wala pang impeachment complaint. Pinagplanuhan na nila si Sara. 'Di ba? Relo ko daw, tag 50 pesos. Tanga. Mas mahal pa yan sa cellphone mo, kahit dalawang cellphone mo hindi pa to kaya presyo. 'Di ba? Doc Romeo. Kung relo tag 150 pesos, tanga. Hindi ako si Bato na sabihing peke. 'Di ba? Kahit bigay ni Atong Ang yung relo niyang patik, sabihin peke lang daw. Tigilan nyo nga ako. So ngayon mga kababayan, Ma'am Brenda Barton, hello po. Ako hindi ko itatanggi, original to. iWatch Ultra 3. Hindi ko itanggi yan. Diba? O sabihin niya made in China, tanga, made in America to. Huwag kang tanga. Diba? California to galing. So ngayon mga kababayan, ang pambato daw ng mga DDS, kung sakaling si Sara ay ma-impeach at ma-convict or matanggal bilang Vice President dahil sa impeachment, si Marcoleta at si Robin Padilla daw ang ipapalit nilang standard bearer. Sa madaling salita, panlaban for President and Vice President. Kaya pala mga kababayan, si Marcoleta, maagang nangampanya. Bukod dyan mga kababayan, no? Si Marcoleta, kung ang pangako niya, nung tumakbo siyang senador, ay kung meron kang 2,000 consume sa kuryente, libre. Ang tanong, nasaan na yun? Yung 2,000 pesos na kuryenteng nagamit ay libre. Nagamit ba? Wala nga hanggang ngayon. Ngayon mga kababayan, merong video na nangangampanya na naman si Marcoleta at yung 2,000 consume na kuryente gawing libre, ngayon hindi na. 200 kilowatts na libre. Putang ina 200 kilowatts gawing libre ang consume na kuryente. Ako nga dito kadami kong gadget. Hanggang 40 kilowatts nga lang gamit ko sa isang buwan, 40 to 50 kilowatts. Yun pang 200 kilowatts per bahay, libre na daw. Tignan ninyo mga kababayan. Biruin ninyo, ang 40 kilowatts ay 14 pesos per kilowatt yan sa akin. 40 kilowatts, 14 pesos per kilowatts. Alam nyo magkano binabayaran ko, mga kababayan? 2,900 to 3,000. Yung 40 kilowatts. Kasi 14 pesos per kilowatts dito sa amin. Depende na yan sa may Manila. Sa Manila kasi mahal 25 yata per kilowatts, no? Ang kuryente sa Maynila. Dito kasi sa amin sa probinsya, 14 pesos lang per kilowatt. So, ang consume namin dito is 40 kilowatt, 28 to 30 to 40 sa isang buwan. So, nagbabayad ako 3,000 to 4,000 or ang pinakamataas dito 5,000 sa isang buwan. Kung lahat nakabukas ang aircon araw-araw. Dito, sa sobrang lamig sa probinsya, wala naman po kaming aircon, electric fan lang gamit ko. Ngayon, mga kababayan, hindi na nga natupad itong 2,000 na pangako niya na consume sa kuryente ay libre, ginawa pang 200 kilowatts na consume ay libre. Putang ina, 200 kilowatts? Kung marami kang appliances, ang pinakamataas mong kilowatts yan, 150. Magkano na yun, 20,000 pesos yun sa isang buwan, yung 200 kilowatts. Ngayon mga kababayan, naku po, eto na. Hindi na nga natupad itong pangako niyang 2,000. Hindi na nga natupad ang pangako niyang 2,000. Nangampanya ngayon for the sake na kung si Sara ma-impeach, siya maging president sa 2028. Kaya dapat gusto mo unahin mo. Hindi na 2,000, 200
kilowatt hours. Kasi pag 2,000, pag tinaas mo yung presyo ng kuryente, baka hindi na makuha yung 2,000. Diyos ko, puro mga kalang Expect natin sa 200 kilowatt pababa. pagkaano pa yata nga sa 200 kilowatt pababa. Ayaw na daw 2,000, 200 na daw. Hilingan na, dami mo mag-retire ka. Pasok ng Enero, Sir, naman kasi natin sa gusto mo unahin mo. Hindi na 2,000, 200 kilowatt hours. Kita nyo? Hindi na 2,000. Kasi pag nagtaas ang kuryente, hindi daw masusunod yung 2,000 na libre. Ang gawin niya ay 200 kilowatts. Putang ina. 200 kilowatts na nakonsumo, libre yun. Bawat bahay. Yun 200 kilowatts. Kita nyo? 200 kilowatts libre. Hindi na 2,000. Kaya tignan nyo, ang aga-aga niya na namang nambudol, mga kababayan. For the sake na kung si Sara ay matanggal bilang vice at hindi makatakbo sa 2028, siya ang magpresidente, ang pangako niya. Instead of 2,000 na consume sa kuryente libre, ngayon gagawin niya 200 kilowatts. Kita ninyo mga kababayan, 200 kilowatts. Gawing libre. Putang inang yan. Hindi mo nga napatupad-tupad yung 2,000 na pangako mo noon. Ngayon gagawin mo pang 200 kilowatts. Saan ka kukuha ng 200 kilowatts? Sa 2,000 nga, di mo natutupad yung 200 kilowatts. Magkano? O sabihin natin 200 kilowatts. Times. Magkano per kilowatt sa inyo, mga kababayan? Paki-comment. Sige. Kung magkano yung 200, hindi nga niya natupad yung 2,000. Yung 200, ipapatupad daw niya. Putang inang yan. Ano ka? May-ari ng Meralco? Magkano ang consume magkano per kilowatt sa inyo dyan, mga kababayan, sa isang buwan? Kasi ako dito, 39 to 40. Kung bukas lahat ng aircon ko. Per kilowatt ko is 14 pesos per kilowatt. Biruin mo 200. 200 times 14. 28. Di ba? 28 times 14. Yung 2,000 nga na 2,000 lang, hindi mo nga maaprubahan. Ngayon 28 pa. Dinagdagan mo pa ng 800. Di ba? 2.5 to 2.8 yan. Hindi na daw niya gawing 2,000. Ang gagawin daw niya, 200 per kilowatts. Huwag kang magsinungaling, Marcoleta. Nakuhaan ka ng video niyan sa Hong Kong. Ang aga-aga mong na maano. Di ba? Ang aga-aga mong nangangampanya. Biruin mo yan. Hindi ka ba nahihiya? Marcoleta, yung 2,000 yung 2,000 mo, hindi mo natupad. Ngayon gagawin mong 200 per kilowatts. 200 kilowatts per hour. Dinagdagan mo pa, hindi mo nga natupad yung 2,000, dinagdagan mo pa ng 800 or 500 kasi depende yan. Yung iba kasi sa probinsya 12 pesos 'Di ba? Tapos dito sa dito sa tawag dito sa ibang probinsya 14, yeah? Sa Maynila di ko alam baka 24 pesos yata per kilowatt, no? Kaya mga kababayan, 13.27 per kilowatt, sabi ni Ma'am Maria Ali Inakay. Kita ninyo mga kababayan? Sir Jeffrey Pabico, 11 din sa amin. Sabihin natin, nagdagdag siya ng 500 to 800 pesos. Sa 2,000 na pangako niya. Yung 2,000 nga na pangako mo, hindi mo natupad-tupad. Tapos ngayon, dadagdagan mo pa. Ginawa mo pa yung 2,000, ginawa mong 2,800 to 2,500. Sige nga. Ayan ulitin ko Pasok
hati sa Kaya dapat gusto mo unahin mo. Hindi na 2,200 kilowatt hours. Kasi pag 2,000, pag tinaas mo yung presyo ng kuryente, baka hindi na makuha yung 2,000. Diba? Narinig nyo ha? Hindi na 2,000. 200 per kilowatt na. Or kilowatt per hour na. Diba? Eh, kumusta yung pangako mo noon? 28,000. Sir Ken, 28,000 ba? 14 lang eh. 200 times 14. So, 2,800 lang. Mga kababayan. Yung 2,000 nga, hindi mo tinupad, dagdagan mo pa. Kasi alam ko sa probinsya talaga, mga kababayan, 14, 15, or 12. Ganyan talaga kataas per kilowatt. Pero pagdating mo ng Maynila, alam ko sa Maynila, minsan 20, 24, 22, 25. Ganyan, lalong-lalo na kung nangupahan ka, yung nakasubmeter ka. 'Di ba? So, gawin niyang 200 kilowatt per hour, o kung nakakonsume ka ng 14 per kilowatt, kung 200, 2,800, hindi mo nga napatupad yung pangako mo noong 2,000, ngayon gagawin mo pang 2,800. 'Di ba? Pakita natin, mga kababayan. Yung pangako niya, ito. Marcoleta 2K kuryente. Kaya sasabihin nyo, hindi niya pinangako yan. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin. Lahat. Diba? Kita ninyo? Asaan na yan? Yung 2,000. Pababa, libre. Tapos ngayon gagawin mo 200 kilowatt per hour? Kung maka 30 kilowatt ka dyan, 14 per kilowatt, sige, sabihin natin, 200 kilowatt libre. Kung nasa Manila ka, tapos 25 per kilowatt kasi nangupahan ka lang. Total mo 25 times 200. Putang ina, mga kababayan, medyo malaki-laki. Paano ngayon kung singilin ka ng tao, Marcoleta? Biruin mo 25 times 200. 5,000 yan. Marcoleta. Paano kung lahat ng consumer ng Meralco ngayon nagpila doon at sabihin, i-care off nyo lang kay Senador Marcoleta, kay pinangako nyo yan. 'Di ba? Marcoleta, wag mong ipangako yan. Baka magugulat ka. Lahat ng customer ng Meralco, pagpunta doon, care of to Marcoleta, care of to Marcoleta. Magugulat ka niyan. Makasuhan ka ng Meralco, singilin ka ng kalaking utang. Di ba? Gagawin daw niyang instead of 2,000, 200 na daw. Diba? Ang aga-aga mong nangangampanya, Marcoleta. Nabudol mo na nga ng una yung tao nung eleksyong 2025. Tapos, sa 2028, bubudulin mo na naman sila sa 200. Nagdagdag ka lang ng 800 to 500 to 800 pesos sa 2,000. Kita nyo, mga kababayan, kalukuhan, tigil-tigilan mo kami, Marcoleta. Ay, Diyos ko. Ay, nako.